Ikaw ay isang batang malikhain, may talento at masipag mag-aral, ngunit dahil wala kang baong pagkain ay umiinom ka na lang ng tubig sa banyo upang mawala ang nararamdaman mong gutom. Nagulat ang iyong teacher nang makita kang puro pasa ang iyong muka, at pagkatapos ay hinamak at pinalayas ka pa ng mabagsik mong teacher dahil nahuli kang nakikikain sa iyong kaklase. Ano nga ba ang dahilan at bakit palaging walang baon ang kaawa-awang si Stanley, at ano ang nangyari, bakit may mga pasa siya sa muka? Napalayas kaya siya ng mabagsik na teacher sa kanilang eskwelahan? At iyan ang ating aalamin sa movie na Stanley Kadaba. Si Stanley ay isang 4th grader sa isang all-boys school sa Mumbai, at isa siyang malikhaing bata na kung saan ay mahilig itong mag-imbento ng mga kwento sa klase na hindi makatotohanan pero kawili-wili naman, kaya't gustong-gusto siya ng kanyang mga kaklase. Isang araw sa kanyang pagpasok ay makikitang may mga pasa ito sa kanyang mukha, at pagkatapos ay pinangunahan niya sa pagkanta ang kanyang mga kaklase. At ilang sandali ay dumating na si Teacher Rosie na isang mapagmahal at mapag-alaga sa kanyang mga estudyante, kaya't naging paborito siya ng lahat. Nakita ng teacher ang pasa sa mukha ni Stanley, kaya't nag-aalala itong tinanong ang bata kung ano ang nangyari, kaya't nag-imbento na naman ito ng kwento at sinabing tumalon sa bus ang kanyang ina para saluhin siya, ngunit hindi siya nasalon nito kaya't nahulog siya sa daan. Natawa ang kanyang teacher at ang kanyang mga kaklase sa kanyang ikinwento, at pagkatapos ay pinapunta na siya ni Teacher Rosie sa banyo upang maghilamos, kung saan ay nakita niya ang kanyang teacher na si Mr. Burma. Si Mr. Burma ay isang matakaw na hindi marunong mahiya, na palaging nakatingin sa mga baonan ng mga bata na kung tawagin ay Daba. Dahil masungit ito kaya't tinatawag nila itong Kadas, at sinabi nito na bumalik na si Stanley sa kanyang klase. Samantala ay nakita ni Miss Ayers na nawawala ang ilang mga page sa libro ni Stanley. Nang tanungin kung bakit ay sinabi ni Stanley na pinunit ito ng kanyang kapatid na babae, kaya't sinabi ng teacher na ingatan niya ang libro. Pagkatapos ay nagturo na si Kadas, pabaya ito sa kanyang pagtuturo, at ang tanging pakialam lang niya ay ang mga baonan ng mga bata na naglalaman ng masasarap na mga lutong bahay, at sa eskwelahang iyon ay palaging nagbabaon ang mga estudyante at mga teacher upang mayroon silang kainin sa tanghalian. Ngunit kahit kailan ay hindi nagdadala ng baon si Kadas, ngunit nakaabang ito sa mga baon ng iba, kaya't natatakot na ang mga bata sa kanya kapag dumarating ito sa kanilang kwarto sa tanghali, at habang nagtuturo ay palihim na binuksan ng isang bata ang kanyang baonan at tumikim ito ng kaunti. Naamoy ni Kadas ang pagkain kaya't hindi na ito makapagturo, at pagkatapos ay tinanong niya ang mga bata kung sino ang nagbukas ng baonan, ngunit wala ni isang sumagot sa kanya. Dahil walang kahit anong makain ay lumabas ito at nagtungo sa kwarto ng mga teacher, at pagkatapos ay binuksan nito ang isang bag ng teacher, at kinain niya ang pagkain sa baonan nito at ibinalik kaagad ang baonan upang walang makakita sa kanya. Samantala ng magtanghalian ay binuksan na ng mga estudyante ang kanilang mga baonan, kung saan ay makikita ang iba't ibang klase ng mga pagkaing baon, at habang masayang nagkakainan ang lahat ay patingin-tingin si Stanley sa kanila dahil wala itong dalang sariling baon, pero hindi siya katulad ni Kadas dahil hindi siya humihingi ng pagkain sa mga ito. Tinanong siya ng kanyang kaibigan na si Omen kung ano ang kanyang kakainin. Sinabi ni Stanley na bibili na lang siya ng street food sa labas. Inalok siya ni Omen ng kanyang baon dahil maraming iginayak ang kanyang nanay, ngunit pinigilan sila ni Kadas na magbigayan at hinamak nito si Stanley dahil hindi siya nagdala ng sariling baon. Pagkatapos pigilang bigyan si Stanley ay walang kahiya-hiya itong humingi ng kanilang mga baon. Dahil sinabing bibili na lang siya ng street food ay nagkunwaring lumabas si Stanley, ngunit nagtungo lang ito sa banyo upang uminom ng maraming tubig sa gripo, at sa buong maghapon ay nakikiinom siya ng tubig sa kanyang kaibigan upang mawala ang nararamdaman niyang gutom. Pagkatapos ng klase ay nagbilihan na ang mga estudyante sa isang tindahan doon, habang pauwing titingin-tingin na lang si Stanley sa kanila na kanina pa na nagugutom. Nang sumunod na araw ay nagkaroon ng pagtatalo si Stanley at ng kanyang katabi dahil laging nabubunggo ni Stanley ang siko nito kapag nagsusulat sila, kaya't pinalabas sila ni Miss Ayers sa kwarto nang hindi man lang tinatanong kung ano ang dahilan. Habang nagtatanghalian ang lahat ay wala na namang dalang baon si Stanley, ngunit dahil wala si Kadas ay binigyan siya ng isa niyang kaklase. Kumakain na din ang mga teacher ng kanilang mga baon maliban kay Kadas. Nang bigyan siya ay nagkunwaring ayaw pa nito, pero kabisado na din siya na hihingi niya ang lahat ng kanilang baon. Sawa na sila sa ganitong pag-uugali ni Kadas, ngunit walang naglalakas loob na sabihing matakaw siya. Samantala ay nagkaroon na naman ng pagtatalo si Stanley at ng kanyang katabi, kung saan ay napansin ni Kadas na kaliwete si Stanley kaya't ipinag-utos nito na gamitin ng bata ang kanyang kanang kamay. Nag-ayaan ang mga batang lalaki na maglaro ng football at in-invite din nila si Stanley. Ayaw ni Stanley dahil kailangan muna niyang magpaalam sa kanyang ina. Ipinahiram ni Omen ang kanyang cellphone at nagkunwaring may kinakausap si Stanley at sinabing pinayagan na siya ng kanyang ina. Pagkatapos ng klase ay naglaro, kumain at nagsaya silang lahat na magkakasama. Samantala ay natawa naman si Teacher Rosie habang binabasa niya ang essay ni Stanley dahil nakakatawa ang style nito ng pagsusulat.
hanga ang teacher sa pagiging malikhain ng bata kaya't binigyan niya ito ng toffee. Sinabi din ng teacher na pagkatapos ng Christmas break ay magkakaroon na sila ng mahabang oras ng klase at sinabi nito na magdala sila ng mas maraming baon dahil maaari silang magutom sa buong araw. Nakita din ni Teacher Rosie na nahihirapan si Stanley sa pagsusulat at nang malaman niya na kaliwete pala ito ay pinagpalit lang niya ang dalawa, kaya't agad na nasolusyonan niya ang problema na hindi man lang nakita ng ibang mga teacher. At ng December 12 ay natandaan ni Stanley ang birthday ni Teacher Rosie kaya't ni-recite niya ang kanyang ginawang nakakatuwang tula para sa teacher. Tuwang-tuwa ito sa kanya kaya't binigyan siya nito ng chocolate at makikitang binigyan din ni Stanley ng chocolate ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng Christmas vacation ay naghanda na ang mga magulang ng mga masasarap na pagkain para sa babawni ng kanilang mga anak, upang hindi magutom ang mga ito para sa kanilang extra classes. Pagkatapos ay inilagay na ang kanilang mga baonan sa harapan ng kanilang klase kung saan ay walang tigil sa kakatingin si Cadence sa mga ito, at talagang espesyal sa kanya ang malaking baonan ni Omen kaya't hindi ito makapagturo ng mabuti dahil tila inaakit at ginugulo siya nito. Nalipat siya sa kabilang klase at imbes na magturo doon ay ikinukumpara nito ang mga baonan at mga pagkain, at sabik na itong kainin ang baon ni Omen at nang matapos ang klase ay dagling nagtatakbo ito pabalik kila Stanley ngunit habang papunta ay pinigilan siya ni Teacher Ayer, at nang makarating na ito sa kwarto ay naubos na ang lahat ng mga pagkain kaya't nagalit si Cadence sa mga bata nang malaman niya na binigyan nila si Stanley, at hinamak niya ulit ito at pinagsabihang para siyang isang linta sa kanyang mga kaibigan. Sobrang napahiya ang kawawang si Stanley pagkatapos ng ginawa ni Cadence at nang sumunod na araw ay ayaw na nitong makikain sa kanyang mga kaibigan kaya't sinasabi na lang nito na uuwi na lang siya ng bahay upang kumain ng iniluto ng kanyang nanay, ngunit makikitang pinagkakain ni Cadence ang mga baon ng kanyang mga estudyante. Nakita si Stanley ng isa niyang kaibigan na hindi pala siya umuwi upang kumain at sa halip ay naggagala lang ito sa kalye at nagdarasal. Sinabi nila ito kay Stanley ngunit nagpalusot ito at sinabing nagpunta lang sa Delhi ang kanyang mga magulang kaya't walang nagluluto sa kanya, at upang matulungan siya ay sinabi ng mga kaibigan na magtatago sila kay Cadence kapag kakain na sila hanggang sa bumalik na ang mga magulang nito. Nang sumunod na araw ay excited si Cadence na nagpunta sa classroom ngunit wala siyang nadatnan doon kaya't hinanap nito ang mga bata sa buong eskwelahan ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Kaya't nang makita ay tinanong niya ang mga ito kung saan sila kumain at sinabi ng mga bata na kumain sila sa labas upang hindi maging makalat sa classroom. Nang sumunod na mga araw ay sinabi nila dito na nag-iiba-iba sila ng mga lugar na kinakainan kaya't palaging nagugutom si Cadence sa kahahanap sa kanila araw-araw kaya't nagalit na ito at nabuwisit na sa kanila. Isang araw ay nakita sila ni Cadence na nag-uusap-usap sa rooftop at nalaman na pinagtataguan siya ng mga ito para mabigyan nila ng baon si Stanley, at dahil sa sobrang galit ay minaliit sinigawan at sinabing magdala si Stanley ng sariling baon at kung wala ay huwag na itong pumasok sa eskwelahan at pagkatapos ay pinalayas niya ito, at dahil sa tindi ng mga sinabi ng teacher ay sobrang nasaktan si Stanley kaya't kinabukasan ay hindi na ito pumasok. Nalungkot ang kanyang mga kaibigan dahil hindi na ito pumapasok. Samantala ay nagkaroon ng inter-school dance contest sa kanilang eskwelahan, at alam ng kanyang mga kaibigan na si Stanley ang the best na isali dito ngunit hindi nila alam kung paano makakausap ang kaibigan dahil hindi nila matawagan ang number ng nanay nito. Namimas na ni Teacher Rosie si Stanley sa kanyang klase pati na din si Cadence na nakokonsensya dahil pinagalitan niya ito. Isang araw ay nakita ng isa nilang kaklase si Stanley na nakatambay sa labas dahil wala pa ding baon ito at nang makita nila ay sinabi nila dito ang tungkol sa dance contest kaya't agad na nagtungo si Stanley kung saan ginaganap ang rehearsal at palihim niyang inaral ang mga dance step. Nag-aalala si Teacher Rosie kay Stanley kaya't ipinagtapat nila Omen ang totoong dahilan kung bakit hindi na pumapasok ang kanilang kaibigan. Nainis si Teacher Rosie dahil sinisira ni Cadence ang edukasyon ng isang bata nang dahil lang sa baon. Nilapitan niya si Cadence at inalok niya ito ng baon na cake at sinabi niya na masaya ka na ba sa ginawa mo kay Stanley. At sinabihan niya itong isang matako at nagbantang sasabihin niya ito sa principal nang dahil sa takot at hiya ay nakiusap ito sa kanya na huwag niya itong gagawin. At nang hapong iyon ay muling nag-practice si Stanley na mag-isa, ngunit nakita siya ng nagtuturo ng sayaw at isinali siya nito sa contest kaya't masayang-masaya ang kanyang mga kaibigan nang malaman nila ito. Nang sumunod na araw ay nagdala si Stanley ng kanyang sariling baon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Marami itong lalagyan na naglalaman ng mga masasarap na pagkain ng mga lutong bahay. Ibinigay niya ito kay Cadence at humingi siya ng permiso na muli siyang papasukin sa eskwelahan. Naiyak si Cadence nang dahil sa kanyang ginawa sa bata at nalaman na din ng principal ang nangyari kaya't sinabi nito kila Stanley na nag-resign na ang kanilang teacher na si Cadence at nag-iwan ng sulat na humihingi ito ng tawad kay Stanley at nangako ito na hindi na muling babalik sa eskwelahan.
At sa araw ng dance contest ay ginawa nilang host si Stanley dahil sa pagiging charming nito, hangang-hanga silang lahat sa performance ng bata at sa sobrang tuwa ay nilapitan siya ni Teacher Rosie at inalok siya na ihahatid siya nito sa kanilang bahay. Tumanggi si Stanley at sinabing naghihintay ang kanyang nanay sa isang kotse, ngunit ilang sandali pa ay hinatid naman siya ng kanilang principal at sa wakas ay nabunyag na si Stanley ay isang ulilang batang trabahador ng kanyang tito. Sinigawan siya nito at binigyan siya ng malakas na mag-asawang sampal dahil ginabi ito ng pag-uwi at sinabing magtrabaho na siya kagad. Lagi siya nitong sinasaktan at inaabuso kaya't ito ang dahilan kung bakit laging may paso si Stanley sa kanyang muka. Gusto ni Stanley na makibagay sa mga kaibigan niya kaya't gumagawa ito ng mga kakaibang kwento tungkol sa kanyang mga magulang, at dahil walang nagluluto para sa kanya kaya't hindi ito makapagbaon ng pagkain sa eskwelahan kaya't madalas na umiinom na lang ito ng tubig sa gripo upang mawala ang pagkalam ng sikmura. At ang taong dumadamay lang sa kanya ay ang cook na si Akram. Kumukuha ito ng mga natirang pagkain para may baon si Stanley at nangakong hindi niya ito sasabihin sa kanyang tito. At pagkakain ay ipinaglatag na siya ni Akram sa banggera at bago matulog ay nagdasal ito at nag-good night sa kanyang mga yumaong mga magulang. Kinabukasan ay pumasok na si Stanley na may dalang baon na puno ng mga pagkain kinuha ni Akram, ibinahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan habang nagmamalaki ito na inihanda itong lahat ng kanyang ina. Binigyan din niya ng kanyang baon si Teacher Rosie, ang kanyang mga kaibigan ng janitor at pati na din iba pang mga teacher. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa mga movie na katulad nito, at pakiclick mo na din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagtulong. Ingat po palagi Lods. God bless.